Good morning everyone, this is again Makina Adventure TV at meron tayo ngayon ditong client Mitsubishi Mirage. Ang issue nito ay meron siyang tagas sa makina, no? Kaya papalitan natin ito ng valve cover gasket. At nakita nyo naman po, bago ko po siya gawin, binubugahan ko muna ng hangin yung paligid ng makina para yung mga likabok hindi siya maputulin sa loob ng makina pagtanggal natin ng valve cover, no? Para hindi magkaroon ng damage yung mga engine parts sa loob pag binakas natin yung kagaya ng camshaft at cam lobes at mga valves, no? So tatanggal na po natin yung mga tornilyo na 10mm sa paligid ng valve cover para maiangat po natin yung valve cover mismo. Yan, pag inangat po natin, sinisikwat po natin. At kung medyo lumalaban, check nyo baka meron pang mga tornilyong natatanggal. At yan, pag swabe na pong naiangat yan, so matigas lang po yan dahil nakadikit yung valve cover na luma. So yan po yung aking sinasabi na huwag malagyan dapat ng mga likabok. Okay, yan po yung kanyang makina. Ipapalitan natin ng valve cover gasket, no? Minsan po, pag may nakita kayong mga tagas sa makina, minsan pag tingin nyo po sa ilalim, meron ding mga leak, no? Minsan po, isa lang pinanggagalingan yan, valve cover lang po, at tumutuloy lang po yan pababa. Para lumuluha siya pababa dahil malakas na yung leak niya, para kayo makikita ang tagas sa ilalim. Kaya maganda i-double check nyo muna mabuti. At usually yan, valve cover lang po nagkakaproblema yan, especially kung merong tagas sa taas ng makina. At yan po, kita nyo po, medyo kulit na rin po yung valve cover, tsaka medyo matigas na rin po yan mga kamakina. Matigas na po yung kanyang valve cover gasket, kaya papalitan na po natin to. Okay, so bago natin ibalik yung valve cover, lihain po natin yung paligid niya, yung paglalapatan po ng gasket para hindi po siya mag-leak. Kasi pag hindi pa dinilihayan yung mga natirang mga residue ng dating gasket, maaari po na kumalso dun sa bago, then mag-leak yung makina, yung langis. Kaya nililiha po natin para malinis, at nililinisan ko na rin po dyan yung valve cover gamit ang degreaser natin, no? So para maganda ang bigayan, linis natin ng mabuti. Yan, so yung mga sulok-sulok nililinis ko po yan para maging presentable naman sa customer yung itsura, at sabihin na hindi nilinisan mabuti kasi yung customer po yan wala po eh. So para pag nakita niya malinis po yung makina, no? At para hindi niya isipin na hindi natin pinalitan, kaya nilinisan po natin. So ito po yung aking linis na ginawa. Okay naman kahit hindi sobrang linis, no? Basta matanggalin lang po yung mga langis-langis sa paligid ng valve cover. At ito nga, bumili na po ako ng bagong gasket. Nakakabit ko na yung bagong valve cover. Yan, so kailangan kung bibili po kayo, dala nyo po yung luma para meron kayong sample, meron kayong comparison dun sa ibibigay sa inyo sa auto supply, no? Para hindi po magkamali ng bigay sa inyo at pa-double check din po mabuti. Okay, so babalik na po natin yung valve cover. So bago nyo po ikabit yan, check nyo muna kung meron bang maiipit gaya ng mga socket wire, no? Meron bang may naipit pang tools bago nyo ikabit. Then pagka wala na, pwede nyo pong isalpak yan. Then pag nasalpak na po, lagyan nyo po yung mga tornilyo. So sa pag-ipit mo ng tornilyo, kailangan po hindi yan basta-basta hinihigpitan. So may pattern po yan, criss-cross pattern po ang paghihigpit po ng mga tornilyo, no? Kahit saan kayo magbaklas ng tornilyo, ugaliin po natin na meron tayong pattern na sinusunod para maganda po yung lapat, yung pagkakabit ng mga pyesa. Okay, so yan, kinakabit ko na po yung tornilyo. So ito po, higpitan na po natin gamit ang 10mm na socket. Okay, so bago nyo po higpitan, palapatin nyo po na muna yung mga bolt, no? Para pantay-pantay po yung kanyang lapat dun sa cylinder head. Yan, so yan, pinapalapat ko lang po yan, tsaka ko po higpitan ng criss-cross pagka nakalapat na po yung mga tornilyo. Sa kagaya po ng sinabi ko, para mas maganda yung lapat niya sa cylinder head, kasi plastic lang po yung valve cover na yan. Pagka hindi po pantay yung pagkakahigpit niyan, may possibility na mabiyak yung valve cover, lalo kung mahaba mga tornilyo niyan. So kagaya po nito, mahaba ang tornilyo nito, kaya ingat lang po tayo sa paggawa, lalo kung mekaniko tayo at may pinapagawa sa atin ng customer yung sasakyan nila. So ingat din po natin na huwag tayong makasira. Okay, at ito nga po, no, higpitan na po natin gamit ang ratchet. Yan, so sa paghigpit naman po yan, kagaya ko sinabi ko po kanina, is criss-cross pattern. So para ba yung criss-cross sa paghigpit,
mula sa loob papalabas po ng mga bolt para pantay-pantay po, no? At yan, so nakikita na po natin, ikabit na po natin yung mga ignition coil. Yan yung tinanggal natin, yung mga socket connector, yan, ibabalik na po natin natin. So tandaan nyo po kung saan nyo binaklas. Kagaya po na sinasabi ko sa inyo, bago po kayo magbaklas, kailangan po hanggat maaari picturean nyo, maglagay kayo ng mga palatandaan para pagbilik nyo po walang sukli na tornilyo o mga bracket para may balik natin na kompleto. Kasi pag may kulang na tornilyo o mga bracket na hindi na nahigpitan or nailagay, maaaring magkaroon ng ingay sa makina dahil sa mga kalansing na maririnig pag umandar to at vibrate yung makina. At huwag rin po nga kalimutan yung mga socket ng injector, no? So, balik po natin kung saan tinanggal yung mga socket. Hindi mo po kayo maliligaw dyan kasi kung saan mo po binaklas yan, hindi mo papasok kung hindi po para doon yung socket connector na yon. So, itong tutorial po na to na magpapalit ng valve cover, hindi lang po ito applicable dito sa sasakyan po na to, no? Applicable po ito mga kamakina sa mga ginagawa ng sasakyan. Mapaibang brand man yan, may papaibang sasakyan. So, parehas lang po ng process yan. Iba-iba lang po na sila ng design, pero applicable po yan. Ito ang aking sinasabi. Ito po yung standard procedure para hindi po magkaroon ng sablay yung ating trabaho. So, napakasimple lang po ng trabaho na yun, no? Magpalit ng valve cover gasket. So, gawin na po natin ng maayos para hindi po lumala. Okay? At natapos na po yung pagkakabit natin ng mga socket connector, i-change oil na po natin siya. At syempre, gamit po natin ng Polytron Top Choice. Yan, so para mas maganda ang performance ng makina at mas maramdaman ng ating customer na maganda ang performance ng kanyang sasakyan after natin siyang magawa. So, sinadjust na i-change oil na rin. Yan, sabay-sabay na po lahat. Ito nyo po, sinasalin ko na yung 3 litro ng Polytron dito sa kanyang Mitsubishi Mirage. Kitang-kita nyo naman po kung gaano ka-epekto itong Polytron na to, no? Kung gaano kaganda sa makina. Zero friction, no? At saka long interval pa po ang inaabot. Kaya kung gusto niyo pong matry itong Polytron na to, meron tayong available sa ating garahe ni Paps. Okay, so i-PM nyo lang po ako. Okay, so yun lang po. Maraming salamat sa panonood and God bless.